Rapido, sinabihan si TPC na walang alam sa battle rap. TPC hindi naman nagpahuli at sinagot naman ang sinabi ni Rapido tungkol sa kanya. Sa naging battle nga ni M-Site at Claridel, naging guest nga si TPC sa break it down ni Looney. Ito rin ang naging dahilan kung bakit kino-question ni Rapido ang credibility ni TPC. Sinabi nga dito ni Rapido na walang lugar si TPC na makapagbigay ng opinion sa battle rap dahil hindi naman ito battle MC. Duterte daw ako. Adik kasi yung lola mo. Idol mo si Trillanes. Tsaka, maka-Duterte daw ako. Adik kasi yung lola. Walang ano eh. No? Wala rin ano eh. Connect eh, kahit sa walang sentence. connect. Maka Duterte ka kasi adik yung lola niya. Di ba putang ina eh. Walang... Kaya ako naging Duterte dahil adik yung lola mo. Salamat sa lola mo. Kasalanan ng lola mo to. Tsaka idol mo si Trillanes. Kaya ako makadotang inang yan. Alright. Di malamang naman nire-regret ni Plaridel yan for sure ngayon. Isa yan sa mga cringiest moment feeling niya. Di ko na ginawa to. Hina ng rebat na yan. Kahit nga si Nico David ay hindi pinalagpas ng banata ni Rapido. Hoy, Penguin! Ikaw, Penguin, ha? May request lang ako sa'yo. Bago mo sagutin yung video ko, pwede ba? Isang hiling lang. Maligo ka muna, please. Pinapanood ko pa lang yung video mo, naaamoy na kita. Lalo yung kwarto mo, ang dugyot mong tignan. Ano sinasabi mo kaya kami nag-rally dahil kakasuhan si Senator Marcoleta? Saan galing yan? Ang official statement ng INC, kaya kami nagra-rally, humihingi kami ng hustisya. Ha? Do not bend the law. Yun ang request namin, patas sa pag-iimbestiga. Ngayon, kung sinasabi mong kaya kami nagra-rally dahil kay Senator Marcoleta, kakasuhan siya, isa yan sa dahilan. Dahil ginigipit ang mismong nag-iimbestiga ng flood control scandal na yan. Ha? At huwag mong sabihin na hindi lahat ng tao gustong sumama sa rally. Kahit mga kapatid mong ka-religion mo gustong sumama sa amin at sumasama na nga sila. Kaya huwag kang entitled dyan, Penguin. Ikaw talaga, Penguin. Ako, bahala na sa'yo si Batman. Penguin? Bahala na si Batman? Maligo ka muna, Penguin, please lang. Ha? Huwag kang masyadong opinionado. Alam mo, sinagot mo nga yung video ko, pero yung argumento hindi mo sinagot. Siningit mo lang yung kaso kay Marcoleta. Kaya ako gumawa ng video, reasoning ko yon sa mga na-apektuhan ng traffic. Ha? So, yung sinagot mo, wala. Ang layo. Siningit mo lang talaga si Senator Marcoleta. Ikaw yun yung mga opinion ng mga bayad eh. Babalik kita sa Antarctica eh. Penguin ka? Inendorso naman daw ng INC si BBM pagkatapos ngayon magra-rally tayo. Seryoso? Okay. Kapag ba ang presidente nagnakaw, required bang sisihin ng mga bumoto? At kailangan ba talaga ma-address ang religion? O sige, ma-address pala yung religion. Ano ba kadalasan ng religion na halos lahat sa kanila Katoliko? So ibig sabihin, ang pinagkatiwalaan naming mga INC ay yung mga kapatid po ninyong Katoliko. 2% lang ang INC. At yung 98% na bumoto doon, ka-religion nyo. So kasama namin yung ka-religion nyo na nagtiwala at bumatay sa plataforma nila nung nakaraang eleksyon. Nagtiwala kami sa pangako nila na sila ay maglilingkod ng tapat at hindi magnanakaw. At gaano ka ba nakakasiguro na yung manok mo nung nakaraang eleksyon na kapag umupo ay siguradong hindi magnanakaw? Gaano ka ka-sure? 100% ba? Alam mo, panahon pa lang ni Aguinaldo, meron ka bang nabalitaan na tumakbong presidente na walang issue? Lahat meron eh. At kung required na dapat ang tatakbong presidente ay walang kasiraan at wala talagang issue, wala na siguro talagang may karapatan tumakbo. Kasi lahat nga may issue eh. Pero hindi yun yung point eh. Nagtiwala pa rin kami. Hindi namin sila ginudge. Katulad din ng mga kapatid nyo
na Katoliko, nagtiwala rin kami. Binigyan namin sila ng pagkakataon na sila nga ay maglilingkod. Pero nga, tulad ng sinasabi namin, hindi ito yung panahon ng pointing fingers. Hindi ito ang panahon ng sisihan, dahil narito tayo sa panahon ngayon para bumangon sa mga pagkakamali natin. At yung pagkakamali natin, nagtiwala tayo sa kanila. Regardless kung ano man ang religion mo, Katoliko ka man, Iglesia ka man, born again ka man, Muslim ka man, lahat lang tayo nagtiwala, ilang ang pagkakamali natin. So, why? Bakit kailangan manisi? Kapag tayo nanisi, ito yung mga mindset ng mga karaniwang tao para patunayang tama sila at yung pride nila wag mabangga, maninisi na lang sila para sila magmukhang tama. Dapat nangunguna pa rin, nangingibabaw pa rin yung malasakit. Alam po ninyo yung mga nabiktima ng flood control, maraming namatay na mga kababayan natin. Tinatanggalan natin sila ng boses sa paraang dinadivert natin yung tunay na pangyayari. Paano diversionary tactics ang ginagawa nila? Mas ina-address nila na siraan ng INC kesa mas lumitaw ang flood control issue na yan, ang scandal na yan. Bigyan nyo ng boses ang mga kababayan natin. I-address nyo yung tunay na problema ng Pilipinas. Yun din ang ginagawa ng INC ngayon. At maraming mga member ng Katoliko na kasama namin sa rally dahil hindi sila naninisi. Hindi sila katulad ng mindset nyo. Alam nila ang tamang gawin para sa susunod na henerasyon. Hindi na to abutin ng mga anak natin. Alam na natin kung sino yung mga taong dapat pagkatiwalaan at hindi. My point is, hindi ito ang panahon ng sisihan. Bumangon tayo mula sa pagkakamali natin. Dahil mas marami tayong magagawa kung hindi tayo magsisisihan. Pangit tignan na sisihin ng religion. Ano man ang religion mo, dapat bumangon pa rin tayo. Walang sense kung magsisisihan tayo at gagamitin yung religion para manisi. Sana yung mga leader na simbahan, turuan din natin yung mga members natin. O yung mga tatakbong presidente na ka-religion nila, turuan nila na huwag magnakaw. 'Di ba? Makipagkaisa para sa mabuting bayan.